Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without warning would win and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past, and I feel the heartbeat of mercy inside me, and now I have found joy at last. I live in freedom where chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me, for me. Earth may have its kingdoms, hell may wage its wars, but they can never
that Jesus will prevail. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully.
eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Isang mapagpalang malamig na umaga sa araw na ito. Good morning po sa lahat. Good morning po na sa Google Meet, maging sa FB Live. So far, i-greet muna namin bago mag-greet ang mga diakonesa sa loob. Okay. Good morning, Sister Tintin. Good morning, Sister Rolyn Sanet. Good morning din kay Sister Emilia. Ang dami niyang shinare. At ganun din po, good morning kay Sister Geraldine. Kay Sister Benita, nasa tabi ko lang. Good morning. At mga katabi ko pa lang ang nandito. Wala pa ang ibang mga mothers. Pero bakit? Saka si Brad Boris. So far, yun pa lang po sa FB Live. Pero bago tayo magpalaot-laot, hayaan muna natin mag-greet ang mga nandito sa studio. Amen. Thank you, Sister Beth. At second Friday, ayan na naman po. Kung maalala natin nung first Friday ng mga ina, new life daw. Gusto ko idagdag yung new time kasi super overtime, di ba? Kaya enjoy po natin ulit ang mga salita ng Diyos na isi-share ng mga nagmamahal na nanay. Kaya andyan ang aking katabi, ang aming soloist, ang aming singer. Sana kakanta po siya, si Ma'am Irene. Bagong ligo. Good morning po sa ating lahat. Pagamat malamig, kailangan magang maligo. Ayan. At naimbag nga bigat kada kayo amin, dito'y Kailocanuhan at sa Kabikulan. Diyos maray na aga sa indong gabos at dyan sa Kabisayaan. Maayong buntag sa inyong tanan. At si Ma'am Flor, Ohayo gozaimasu. Ayan. Stay tuned po sa lahat ng mga mothers. Good morning. Happy New Year. Benny, take it away. Hello, isang malamig at magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po kami at hanggang sa matapos po. Yan po. Okay, so far ang kasama namin dito sa studio ay si Sister Raquel na nag-extend na kanyang vacation, si Sister Jamaica at si Sister Risa. Sila si Ma'am Sheila po nasa village ngayon, kanila kay Sister Nelly. So, simulan na tayo. Sino mga mauuna muna? Pinakabata. So far. Sa kinaugalian namin, siyempre mauuna ang pinakabata. Sister Irene. Good morning sa ating lahat. Yan. Dahil ano pa rin, a New Year, setting up goal, new hope, new life, new family. Meron po tayong ganun, new life, new family, yan. New hope. Yan. Meron tayong bagong pag-asa. Akala ko di ako makaabot sa ganitong edad. Salamat sa Panginoon, nakarating kami sa ganitong edad. At yung ating topic ay
ganun pa rin, setting our goal, continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving, na habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon sa second coming, yung pa rin yung ating panalangin na madagdagan yung ating taon ng paglilingkod sa Panginoon. Ganon din yung siyempre yung ating mga disciples, madagdagan. At kung hindi man natin na fulfill yung ating mga goals last year, meron pa ring pag-asa. Ayan. Another year na magsiset tayo ng panibagong goal. Pero yung mga hindi pa natin na-fulfill ay ituloy pa rin natin. Continue in prayer. Patuloy natin silang ipag-pray. Sabi sa Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon sa kanyang second coming, ayan, patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang pinagkakaloob, hindi lamang material things, kundi pati spiritual things. Yan, mahalaga sa lahat. At yung ating panibagong buhay, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are become new. Behold, all things are become new. Yan. Na lahat ng mga nakaraan na hindi magandang, close na natin, close book na, at yung mga magagandang bagay na nakaraan, magandang alalahanin at i-share natin sa iba nating mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay, kaibigan at mga disciples. At dito po sa Colossians 3, ito po tayo. Colossians 3:1 and 2, if we then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Na wala tayong ibang hinahanap ay kundi yung para sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon nandoon sa trono sa langit. At habang tayo naghihintay ay mahalaga yung ang lagi nating hinahanap ay patungkol sa kalangitan, sa taas. Sabi nga, set your affection on things above, not on things on the earth. Na sabi nga ni Pastor, magbago na kayo, bagong buhay na. And hindi na tayo dapat nag-after kung ano yung material things na gusto natin. Dapat ang lagi nating iniisip, ang lagi nasa puso ay yung makalangit na bagay. Our affection should be on things above. Yan. Na patungkol palagi sa Panginoon, na katulad ko, ako'y naghahangad na magkaroon ng panibagong madi-disciple. Ang gusto ko o yung pinag-pray ko ay yung matitrain ko, magiging soul winner, choir member. At maganda kung magpo-full time din. Yun po yung pinagpipray ko, yung aking plano ngayong taon na to. Na hindi lang ako mag-i-stick sa isang tao na aking dinidisciple, kundi dagdagan ko pa. At dagdagan pa yung sipag sa area na sabi ng pastor, wala yung pa isa-isa. Dapat 10 and above yan. Or more. Yan. Kaya, the more na marami tayong na-win, nakakatok na mga bahay, ay the more na may chance tayong makapagdala ng bisita. At hindi lamang din nilang bisita, kundi dapat made-disciple, mag-i-stay sila, magpapabaptize at magiging regular member. At mag-i-involve na rin sa mga gawain. Iyon po yung laging pinagpipray ko na magkaroon kami ng 100. Kasi yun po yung goal namin ngayon, 100 na attendance. Sa area ko, maabot na kami ng 25. Nag-goal ako na magkaroon kami ng 35 and above na attendance sa aking area. At yun lang po yung aking pinagpipray at patuloy na tinetrain ko din yung pamangkin ko at yung anak ko na
matutunan nila ang mag-disciple, hindi lang magdala ng bisita, hindi lang mag-soul winning, kundi madil ng baptism at ma-Bible study at maging regular member. Lang po, to God be the glory. Amen. New time talaga daw. Shinorten na ni Sister. Ma'am Sheila, kayo muna po. Sige po, kayo po muna. Okay, so ang susunod na bata daw. Sister Vicky. Amen. Yun. Behave si Ma'am Irene ngayon. New time talaga susunod sa oras. Kaya yun. Good morning po dyan, Ma'am Sheila. So yun, magpapatuloy po tayo yung sa mga plano na talagang iniluhod natin sa Panginoon. Na talagang sa mga preaching ni Pastor ay nandun talaga na talagang dapat ma-improve po tayo. Kaya andoon yung salamat sa Panginoon. 2026, 27 year na po ang PMA Baptist Church at yun po yung privilege po namin, blessing na patuloy po na talagang nung nag-umpisa ang church ay wala yung ganito. Kaya nakikita natin yung improvement. Kaya sabi nga ni Ma'am Irene kanina yung goals niya na madagdagan yung disciples niya. Kaya andoon talaga yung challenge sa ating ng ating pastor na talaga dapat madagdagan ang ating mga dinidisciple. Yung inaanong disciple, yung talagang nakakasama natin, may ginagawa na rin, nagsusulwining, may ministry sa church, talaga yung pinag-uumpisan lalo sa mga bata, yung sa choir. Na kahit kids choir yan, junior choir, ay lalaki din po yan. Kaya salamat sa Panginoon na nandyan, dinadagdagan yung mga ministry natin. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko. At sa totoo lang kahapon sa campus ministry, sabi ko, yung paalala ni Pastor na parati kaming sinasabihan, yung alagaan ang ating health. Kasi 'di ba? Health is wealth. Na pagka tulad nung kabady ko diyan, sumama sa saturation, nahihilo na siya. Kaya talagang binigyan din siya ng slot kasi yung mga lalaki nagko-construction ay dapat lahat daw ng mga babae, mga full-time ay magtuturo sa school, sa campus. Privilege mo yun pag makapagturo sa totoo lang. Na ako'y nabibless kasi diyan sa Port del Pilar, pagka yung mga batang tinuturuan ko, grabe, sabi ko ganun na ba ako talaga katanda? Kasi ang ingay nila pagka natanaw nila ako doon na mag-aantay ng susunod na klase. Lola ng lola sila eh. Sa totoo, lola talaga. Sabi ko, hindi ba pwedeng teacher na lang? Pero nakakatuwa kasi natatandaan tayo ng mga bata na si Justin, 5 years old po yun na nung naunang naalagaan ko. Ngayon grade 4 na. So, andoon siya dyan sa PMA nag-aaral na bago ako pupunta sa school, nag-text yung mama niya. Sabi niya, Sister Vicky, si Justin pasaway. Hindi na naman pumasok. Sabi, pupunta ako sa school, tignan ko kung totoong hindi pumasok. Pagdating doon, nandun naman si Justin. So, nandun yung pag may disciple ka, sabi nga ni Pastor, yung ikaw yung tutulong sa pamilya, kung may problema, yung nakikita yung Panginoon sa'yo na biro mo mismong nanay yun, tas dadaing na ganyan. So, privilege po yun. Kaya dapat stay po tayo sa salita ng Diyos. Tingnan po natin sa Joshua chapter 1 verse 8. Ito yung dapat na talagang sabi nga ni Pastor sa klase namin na wag lang natin i-memorize, di ba? Karamihan mini-memorize ito. Pero basahin po natin isa-isa para maunawaan po natin. Sabi niya, ito po yun, kaya mayroong campus ministry. Parati kung pagpasok pa lang sa room, o anong pag-aaralan natin? Bible po. Ano yung Bible? Word of God. Kaya sabi ko, kaya kayo nag-aaral, tatanungin natin anong gusto nila paglaki. Nakaka-bless kung may magsabi na magiging pastor, pero pag sa secular talaga bihira po yung nagsasabi na magiging pastor. Karamihan, sundalo, teacher. Kahapon marami, doktor eh. Sabi ko kasi nga marami ng sakit.
Kaya bilang tayo, lalo tayo mga nanay, alagaan natin ang ating sarili. Bantayan ang ating kinakain. Di ba, Man Jamaica? So, ganun po. Sabi niya po dito sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya, "This book of the law shall not depart out of thy mouth." 'Di ba? Kung sabi nga, 3 times a day, pero hindi naman 3 times a day. Kakakain lang. Andiyan, kumakain ulit ng tinapay. 'Di ba? So, lalo na sa word of God. Sabi niya, "But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Ito yung inisa-isa ko rin, kahit na grade 1 yan. Inisa-isa kong pinaunawa kahapon. Tapos yung sa grade 5 na last na tinuruan kong kwan, ay ipinaisa-isa ko ipinaunawa. Sabi ko, ano yung totoong success? Yun yung ipinaunawa ko na doon sa klase ko yun, andun si si Stephen, yung apo ni Sir Tom. Andoon na siya po yung pinag-recite ko. Yun po yun na pagka nagtuturo po tayo sa school at kung may nag-church dito na bata, lalo na pagka matagal na yan na i-example natin siya sa klase at talagang nakatingin yung mga kaklase niya kasi recite the Ephesians 6:1. Yun talaga ipaparecite natin kasi pagka kids nasa yan, talaga alam niya yung Ephesians 6:1. So, yun po yun na talagang lalong-lalo na tayo mga nanay. Ito talaga yung ipapaunawa natin. Ano yung good success? Andito po tayo sa salita ng Diyos. Kaya sa 2026, magpatuloy po tayo. I-multiply natin yung love of God na andun po yun na lahat-lahat, kompleto po yan. Yung salita ng Diyos na ating mababasa na talagang sa pagpaplano po natin, hindi tayo magsasucess kung hindi natin uunahin ang salita ng Diyos. Tulad ng sabi ni Ma'am Irene kanina sa Colossians 3:2 na talagang andun talaga bilang isang nanay. Marami tayo hindi maubusan talaga ng gawain sa bahay. Pero talagang mapapasalamatan ng ating Panginoon kasi siya yung tumutulong sa atin. Sa totoo lang, talagang karamihan, yung nga, kahit nabuksan, pagkatok mo, pag saturation, buksan mo lang yung bahay, andyan naiinis na yung nanay na minsan magsasalita pa na istorbo. Kasi nga, ang daming trabaho sa bahay, ang dami daw gagawin, doon kayo sa iba, ganyan-ganyan. Pero pag may salita ng Diyos, ay talagang matutuwa yan kasi alam natin, yan yung talagang tutulong at tutulong sa atin. Kaya, tingnan din po natin sa Proverbs chapter 8 verse 35 bilang isang nanay. Sabi niya po dito sa Proverbs chapter 8 verse 35, sabi niya, ito, pag talagang ito yung bilang isang nanay, ito yung maituturo natin sa mga anak natin na kaming mga nandito na mga nanay, ito yung mga matatagal na ito yung talagang tumulong sa amin para yung mga anak po namin ay kasama namin sa gawain. Sabi niya, "For whoso findeth life and shall obtain favor of the Lord." Diba? Andyan yung favor ng Panginoon. Na ako masasabi ko, patuloy po na nandyan yung favor ng Panginoon na sabi ko nga kahapon na bakit nung bata-bata kami, hindi kami nakapagturo sa school. Pero ngayon, tingnan mo po, makikita mo rin yung tulad kahapon, sabi ko lahat ng yung may ipapagawa sa Panginoon, talagang sumunod ka lang. Kasi tulad kahapon, di naman po ako nagtuturo sa grade 5. Wala si klase na Abednego, nandito sila nagko-construction. Doon ako dinala ng Panginoon. At nakaka-bless kasi may isang bata doon, bagong yan sila sa SAW, na yan parating inaano ni Pastor sa akin, i-follow up ko. Kaya andoon po na may estudyante doon na sabi ko sa Sabado, punta ako, andun yung mama mo, ay papaalam kita sa church, yun sa Kalog family. Katabi nila Bumpat, yun sa mga kahiliran nila, nila lumasok. Kaya sabi ko talagang Panginoon lahat ang may plano. Sabi nga, ang Panginoon talagang may plano sa atin. Kaya tayo, yung plano natin sa gawain, ay talagang ang Panginoon po ang nagbibigay yan. Talagang plano ng Panginoon, dadalhin ka dyan sa school, ay na lang po ang gagawin natin? Ay sumunod lang po. At nandito po yung salita ng Diyos na tutulong at tutulong sa atin. Kaya yun po yung pinapasalamatan ko sa ganitong edad.
ay nandoon po na binigyan po tayo na sabi ko nga, hindi lahat po ng school pumapayag po na magturo po tayo doon. Na kahit diyan sa PMA may section na yung teacher ayaw niyang paturuan yung klase niya. Kaya salamat na nandyan pa rin ang Panginoon na talagang siya po yung nagpaplano ng lahat-lahat. Na sumunod lang po tayo at talaga nandyan po na marami pa rin mga ipagkakatiwalang mga kaluluwa sa atin. Kaya yun po yung sa edad naming ito, wala na po kaming ibang gagawin kundi magpatuloy po sa gawain, magpatuloy po sa pag-share, patuloy pa rin po na mag-aaral ng salita ng Diyos at makinig sa ating pastor sa preaching. Andyan na talagang napakalaking challenge sa amin, lalo kami na matatagal na nakakapakinig. Nandyan yung sa Bible study namin kagabi. Bakit kailangan sumigaw ni pastor? Sabing ganyan nung si Sir Domer. Sabi ko kasi may natutulog. So, sa totoo lang, salamat sa Panginoon kasi sa ganitong edad namin, kung hindi kami dinala sa gawain, kung wala yung mga pinagkakatiwala, lalong-lalo na po sa campus ministry, andyan talaga yung parati kong sinasabi, di ba may kasabihan na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa kung walang salita ng Diyos? Sabi ko ngayon, mapapansin nyo na bago kami kasi mag-aantay kami sa pintuan, di ba? Na grabe, maawa ka din sa teacher, lalo sa mga kinder sa grade 1 na kasasabi lang ng teacher na umupo ka dyan. Ay pagkatalikod niya, susawayan niya yung isa. Nakatayo na yung pinaupo niya. Hanggang talagang bilang ng 1, 2, 3. Talagang sabi ko pagpasok, dapat maawa kayo sa teacher nyo. Maghapon magsasaway sa inyo. Sabi ko ganyan. Kaya dapat totoo nating tanggapin si Kristo. Bakit? Si Jesus Christ ay good or bad? Good, sabi ng mga estudyante. Tas, sino yung bad? Si Satan. Diba? Kaya alam na nila agad yun na dapat ang Panginoon, yun talaga yung makukuha ng bata na hanggang ipapaunawa natin na kahit na nasa school sila, hindi na mag-alala yung magulang, basta may respeto sa Panginoon. Tapos yung yung attitude, yung itinuturo. O ano yung dapat na attitude? O nagsasabi nila, respectful, mabait, tapos yung isa masayahin. So, diba? Sabi ko ngayon, dapat ganun. Ang mabait, sumusunod sa teacher, hindi saway yung teacher. So, yun po. Salamat talaga po sa privilege. Yun po yung pinapasalamatan ko na isang plano ko po na lalo kung aalagaan yung sarili ko para makapagturo sa hindi lang sa pamilya, hindi lang sa mga apo ko, kundi sa school, dito po sa church na magpapalo po ng mga disciples. Nakahapon din sa doon po sa garden, nadagdagan po sila doon. Ang Vera family ay 5 pamilya na po doon. Oo na. Yung iba, dati hindi nila kasama yung asawa, ay ngayon 5 na po yun. Pamilya na pinagpipray ko na nandoon na sabi ko nga, na pag sila talaga naunawa, parati kong sinasabi, ito sabi ko kung hindi nyo tataniman yan, kung hindi kayo masipag, yan yung gustong-gusto ng Panginoon. Biro nyo to, ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo. Kaya dapat pag linggo, pupunta kayo sa church. Talagang ibibigay natin yung araw na nandoon mapapasalamatan yung lahat ng blessing na andito yung mga anak nyo, dito kinukuha yung pagkain sa akin, nakaka-bless po yung kasi may isa doon na pag unang harvest talaga, iaalok na nila na dadalhin sa church. Kaya andyan din, Sister Myra, natutulungan din, siya dyan din kumukuha ng yung ititinda niya. Kaya makikita natin sa paggamit ng Panginoon sa atin, pag andun yung kasiyahan natin, andun yung pagmamahal natin, makikita natin na yung parating challenge ng ating pastor na dapat blessing po tayo sa mga area na pinupuntahan natin. So yun lang po, to God be the glory. Amen, Sister Vicky. Pero hindi siya mabait. Nag-overtime siya. Joke lang. Okay. Next na po ako. Hopefully, discuss ko ng medyo maliwanag na in a short time. Sabi nga dito, pinili ko kasi, di ba, steward ako. Galing ako sa steward. Kaya sabi nga, planning is stewardship. Ano ba yung planning? Sabi nga, it's about responsibly managing God-given talent, time, and resources. Pinagpaplanuhan natin kung paano natin ito mamamanage ng responsibly
yung anumang binigay sa atin ng Panginoon na talent, time, and resources. Ano naman po yung stewardship? Sabi nga, ang stewardship, ito yung faithfully managing everything God entrusts to us. Kung ano yung Amen. pinagkatiwala sa ating ng Panginoon, yun, di ba, katugma rin ng planning. Nandoon yung time, talent, possession, relationship, at lahat ng create ng Panginoong Diyos. Kasi ito yung nagpapatunay na paano natin nire-recognize na ang Panginoong Diyos pag-aari niya ang lahat at tayo ay lang mga accountable na caretakers para sa Kanya. So, nang sinabi rin from Genesis to Revelation, di ba, yung nakikita natin kung paano ini-emphasize dito na gawin natin yung wisely, gamitin natin yung resources natin, pati yung selfless service sa iba, at maging responsible tayo na being manager ng mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos dito sa earth. Kaya sabi nga, napaka-importante yung pagpaplan. So kasi mismo si Jesus Christ, siya ay isang great planner. Kasi mula sa Genesis 1 to 26, sinabi nga na yung creation niya, di ba sabi niya, let us make man in His image, in our likeness, sabi niya ganon. Pero sumala ang tao, kaya nga meron yung kasalanan na nagawa ni Adam at ni Eve. Pero hindi pa rin yung plano ng Panginoong Diyos hindi pa rin nawala doon hanggang sa sinabi nga sa Acts 2:23 kung paano si Jesus Christ na yung kanyang death and resurrection na plinano rin ng Panginoon para magkaroon tayo ng salvation. So, nang ganun talaga sabi nga ang Panginoon ay planner pero tayo ay create sa kanyang image na dapat din tayo ay meron tayong maayos na plano. Kasi ito yung maglilid sa atin, ito yung magbibigay sa atin ng, sabi nga ng direction, paano maayos natin yung ating buhay, paano natin ma-manage yung ating time sa katalent natin. So sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So, nandoon talaga talagang, sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, di ba? Na tayo ay ng conclusion ng tao ay talagang mag-serve sa Panginoong Diyos. At sinabi rin nga yung kinote ko ngang verse sa Philippians 1:6, tayo ay kinakailangan i-perform natin kung anong gustong i-perform ng Panginoon para sa atin until the day of Jesus Christ. Ibig sabihin, hanggang sa kanyang pagbabalik. Kasi sabi nga, kasi totoo na ang Panginoong Diyos ay siya lang ang may control at in charge sa atin. So, dapat lang, sabi nga, yung ating plano, nandoon kasama yung pagsunod natin sa kanyang mga plano. Kasi hindi biro-biro pong plinano ng Panginoong Diyos yung salvation natin. At hindi rin po biro plinano ng Panginoong Diyos tayo makarating dito sa simbahan na to. At hindi rin biro po ng Panginoon kung bakit ano yung kanyang mga ginawa pa para tayo matutuong malubusan nating makilala ang Panginoong Diyos. Kaya nga sabi dito na kinakailangan bilang steward, kinakailangan maging aware tayo kung ano yung ini-charge sa atin ng Panginoong Diyos. At ano dapat yung responsibility natin. Hindi tayo in charge sa ating sariling destiny, pero meron ang Panginoong Diyos na siya yung kailangan nating sagutin yung kanyang mga instruction. Kailangan natin sundin ang kanyang instruction. Nasabi nga na tayo binigyan ng ima-manage na creation niya. Yun nga yung paano natin i-manage bilang isang Kristiyano yung ating time, yung ating talent, yung position, yung relationship natin. Hindi lang sa iba, kundi yung relationship natin sa Panginoong Diyos. So, dapat maging aware tayo doon. Doon na kung paano natin pahahalagahan at paano natin susundin yun. At syempre, sabi nga, tayo dapat ay maging steward para yung kingdom ng Panginoon lumawak. Kasi malalawak yun, lalaki na lalaki. Parang bahay, di ba? Kung nabanggit nga ni Sister Vicky kanina, may isang family na nagkaroon na ng mga family na lumalaki na yung isang family na yon. Nagsimula lang sa isang family pero nung nagkaroon na ng pamilya yung kanilang mga anak,
Di siya man lumalaki, di ba? Kung isang bahay, di masikip na yon. So, magdadagdag ka ng magdadagdag ng kwarto. Ganon din pag sa tayo ay maraming nadi-disciple, maraming nadadala sa Panginoon. Pinapalawak pala natin yung kingdom ng Panginoong Diyos, yung kanyang kaharian. So, nang dapat tayo, sabi nga, tingnan natin kung paano tayo sinave by grace ng Panginoon. So, kailangan tayo ay magpatuloy na nagpaplano para sa gawain ng Panginoong Diyos. Hindi tayo kasi ang Panginoon mismo, ayaw niya yung lukewarm, ayaw niya yung maligamgam. Gusto niya yung mainit nga, yung maalab. Mas grabing maalab, di ba? Kasi apoy na yon, hindi lang init. So, na mag-aapoy tayo sa gawain. Kasi sapagkat kung ganito ang gagawin natin, sabi nga, gino-glorify natin yung Panginoong Diyos. Sa bawat opportunities na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. At yung nga sabi nga, number 1 nga yung binigyan tayo ng opportunity para paano natin palaguin yung gawain ng Panginoon. Paano natin paglingkuran siya. So, minsan nakakalungkot kasi meron tayong dinidisciple. Kahapon nga lang nasalubong ko yung aking dinidisciple, isa sa dinidisciple ko na dinadala dito noon na kabataan. Sabi ko, kumusta na? Nakatingin lang siya sa akin na parang bang walang ano. Sabi ko, nakakalungkot, parang walang natutunan. Tapos, hindi nga siya ngumiti. Yung parang blanco yung utak niya. Sabi ko, grabe. Pero, kinakailangan magpatuloy tayo. Kasi kung titingnan natin yung mga kabataan ngayon, talagang wala. Nakulang sila sa turo na minsan na kinakailangan bigyan ka i-offeran ka ng upo, wala silang pakialam, di ba? Lalo na kung sa sasakyan. Minsan din hindi mo lang mag-excuse basta dadaanan ka, gaganon ka pa, itutula ka pa para sila makadaan. Oo, maraming mga kabataan ngayon na parang wala na talaga silang manner. So, tayong bilang isang mga alam na natin na hindi ito na ituturo, hindi na ito na iaano sa school. Although itinuturo din ngayon sa school, pero hindi talaga lubusang matututukan. Tayo ngayon bilang parents, tayo talaga number 1 na maging teacher dapat sa kanila. Kung hindi natin maturuan sila ng academic, kasi nandun naman yung school na magtuturo doon. Pero number 1 tayo dapat ituro natin sa kanila kung paano magkaroon ng good manners, kung paano magiging talagang totoong anak ng Panginoong Diyos. Kasi nakakalungkot naman na sasabihin ka, anak yan ni na ganito. Baptist pa naman din siya, pero nakakalungkot na mayroong negative na masasabi ko. So, number 1 talaga tayo bilang isang magulang, responsibility natin. Kasi sila ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. So, responsibility natin na palakihin natin sila na maayos. Kahit nga, di ba, na makulit na tayo araw-araw, nang tinuturoan natin sila nung detalyado talaga yung yung instruction kasi ang talagang Panginoon binidetail din niya yung instruction sa atin kung makikita natin sa Bible. Pero pag nagtuturo din tayo, di ba, sa ating mga anak sa bahay natin, dinidetalye natin. Pero kahit detalye na yun, nag-example ka pa, hindi pa na rin, sumasala pa rin sila, di ba? So, kaya nga kailangan nga sabi nga, mag-responsible tayo bilang isang magulang na talagang tutukan natin. Huwag nating iasa sa simbahan, huwag natin iasa yung ating mga anak doon sa teacher kasi sapat na yung makulit silang nandoon na 8 hours na tinuturuan silang magbasa, magsulat, magbilang, kung ano-ano pa. Pero tayo bilang isang magulang, number 1 na ituro natin dapat sa kanila yung good manners. Na kasi yun ang So sa hindi pa isama natin yun sa plano na kasi yun nga sabi ko. Pero although meron din ako isang family na hanggang ngayon na minsan gusto ko nang iwanan. Kasi sabi ko ng 2 years na parang hindi mo sila na ang panalangin ko sa kanila na hindi na kailangan kulitin, i-remind na linggo ngayon, kailangan magsimba. At kahit nire-remind mo, pinupuntahan mo ulit, mag-Bible study ka, tapos babalikan mo ng Saturday, wala pa rin sila, hindi pa rin sila pumupunta. Pero parang merong nagre-remind sa akin ikaw na yung ginamit para sila umayos. Huwag mong iwanan. So, kaya minsan nandito sila, minsan wala. Pero hopefully, sabi ko kako dun sa anak na talagang siya yung unang na-disciple namin sa family na yun. Na sabi ko na, ikaw yung ginamit sa tahanan ninyo, sa bahay ninyo. Magpakita ka maging good example ka kasi hindi yung puro sumbong ang nanay mo sa akin.
dahil hindi ka gumawa ng maayos. Paano mo mai-encourage yung nanay at tatay mo na pumunta sa simbahan kung hindi mo naaayos yung pag-uugali mo. So, yun lang po. To God be the glory. Si Sister Benny ang pinakabata. Salamat, Sister Beth. Yun nga po, napakaganda po ng ating topic na yung sa planning pa lang, sa planning po na lalo na sa mga dinidisciples po natin ay andun na kung minsan nga talagang magsasawa ka kasi nga ilang taon nang dinidisciple mo yan, pinupunta-puntahan mo at bina-Bible study ay yun nga ang sabi nga ni Ma'am Sila minsan kay pastor na yung mga anak niya tinuturuan nila sa good news class, pero pag i-invitein mo sa church ayaw nila kasi daw katoliko nga sila. Yun nga tinatanong ni Ma'am Sila kay pastor kung pupuntahan pa rin ba niya. Sabi naman ni pastor hangga't puntahan pa rin. Ayun. Kaya ako nga 2 taon na. 2 taon na yun na family din na yung anak ang pinapasama. Dati nagpunta na yung nanay, yung tatay na nga lang sana ang hindi makapunta. Kaya lang yun nga maraming trabaho. Hanggang sa anak na lang ang pumupunta. Ayun nga, sabi, yung atin nga pong planning, maganda po yung tayo po ay magplano. Ang sabi po dito sa Philippians 3:14, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus, na tayo po na kailangan po natin na magplano talaga yung ating pong mga magplano sa lahat po ng ating pong ginagawa sa Panginoon, na una-una po talaga na i-clear po muna natin ang ating bago tayo mag-umpisa. Clear as to what we are going to start. Yan. I-clear po natin yung tayo po, sabi nga po na ni pastor na put off the old man and put on the new man. Yun nga po na dapat po yung alisin na po muna natin yung nakasanayan natin nung una na hindi maganda, na i-clear natin yung bago tayo mag-umpisa ulit sa pamamagitan po na iwalain na po natin yung dati po nating hindi magandang gawa, hindi magandang ugali. At kasi hindi natin po ito magagawa kung andun pa rin po yung masama nating ugali, masama nating kilos at pananalita. Yon, hindi po natin ito magagawa. At andun po yung mag-i-strive po yung ating pong spiritual, andun po yung spiritual striving po natin na dapat po ay magkaroon tayo ng magandang relasyon po sa Panginoon. At sabi po dito sa Colossians 1:29, whereunto I also labor, striving according to His working which worketh in me mightily. Na yun po nga, yung spiritual striving po natin, na hindi po natin ito magagawa kung wala po tayo. Una-una po, yung panalangin po talaga at yung relasyon natin sa Panginoon ay hindi po natin ito magagawa. Na maaalis po natin yung mga dati po nating ginagawang hindi maganda. At napakaganda nga po ng ating yung plano ng ating pastor na pinupus po tayo talaga sa ganitong sitwasyon. At ang sabi nga po dito na pangalawa po na mag-start po tayo sa yung ating pong good performance. Hindi po tayo makakagalaw yung kung wala po tayong maayos na performance sa ating sarili, una-una sa ating sarili talaga at sa ibang pamamaraan pa. At tingnan po natin sa Hebrews 12:1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight
and the sin which that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Na wala tayong hindi tayo magkakaroon ng, yun po yung spiritual progress po natin. Na kapag tayo po ay sabi nga dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Tayo po yung nagpapakita ng magandang magandang kaugalian sa mga taong ating pong nakakasalamuha. At yun yung ating mga dinidisciple nga. Yung sabi ko nga na 2 taon na yung family na yon na sabi ko rin, ayoko na rin sanang punta-puntahan, pero nakakalungkot naman na nag-effort ka na nga ng ilang taon at tapos iiwanan mo pa. Kung minsan nga hindi sila nakakapunta, kung minsan yung lang bata ang pinapapunta nga niya. At noon ngang linggo binigyan ko sila ng ng pamasahe nila, na late pa nga hanggang sa, although meron namang isang bisita na nadala, tapos nung pagkatapos ng preaching, umalis na sila, nagpaalam na agad na aalis na. At yun nga, meron nga daw maraming asikasuhin. Kaya sabi ko, basta punta-punta lang kayo at huwag kayong magsawa, sabi kong gano'n sa kanila. Na doon tayo makikita po natin yung kaugalian ba ng tao, na yung iniisip pa nila yung kanilang mga sarili. Yun. Na last po ay sabi po dito na help us to focus, to get focus, get energized, and get great result. Na mag-focus po tayo sa atin pong ginagawa na sa Panginoon. At tayo ay mabibigyan din tayo ng ipanalangin natin sila. At yun, kasi una-una talaga yung panalangin talaga ang makapagpapabago sa bawat isa. At kung yung sarili natin, panalangin din natin na tayo ay mag-strive sa lahat po ng ating ginagawa tungkol sa Panginoon. At wag tayong magsawa at pagtiyagaan natin yung mga dinidisciple po natin. Bagaman sa ngayon ay mag-focus na rin po ako. Bagaman sa nung nakaraang taon ay yung aking mga dinidisciple ay pawala-wala hanggang sa nawala. Yun. Kaya ngayon magpo-focus na po talaga ako sa pag-disciple. Yun po. To God be the glory. Ayan, Sister Benny, thank you. Sabi nga may pagkakataon tayong kumatok ng kumatok, pero sa lugar namin wala na kaming makatok. Kasi lahat ng bahay ay sarado. Kung hindi na sa school ang mga kabataan, yung mga magulang na sa market nagtitinda sila. Kaya ganun yung mga sitwasyon. Pero try na kumatok ng kumatok habang may magbubukas. Amen. Sister Sheila po. Amen. Ayan po, ang ganda po ng mga sinabi po ng mga kasama kong host. Sila kay Sister Irene, kay Sister Vicky, Sister Beth. Sinulat ko lang po dito yung mga sinabi ninyo na merong plano ang Diyos sa atin. Walang iba yung nakasulat na nga dito sa Bible, lahat ng plano ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na yung kaligtasan natin. Pinlano ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At kailangan din natin sundin ang instruction ng Diyos, yung Bible po. At tayo dapat ay maging steward. And then meron tayong kasiyahan sa pagganap ng plano ng Diyos sa atin. Kaya nga po, isi-share ko lang po sa mga kasamang ko mothers dito. Nandito po sina Sister Erlinda at saka Sister Giselle, Sister Gina, Sister Nelly. Ayan. Kasama ko rin po dito Sister Cherry kasi
kasama po niya sa group sa Lion of Judah. So dito po kami sa house ni Sister Nelly at maaga pa naka-prepare na siya. At nagpapasalamat sa Panginoon na merong binigay sa akin dito na na notebook. Ang nakalagay dito ay daily planner. Make it happen nakalagay dito. Tapos sabi dito ay today I am thankful for. So sinulat ko yung for the word of God nakalagay dito. Tapos meron ditong mode yung mukha niya. Nilagay ko yung number 10 naka-smile. Tapos yung date January 9, 2025. Tapos nakalagay dito 6 a.m. hanggang 12 a.m. Yan, isusulat yung mga plano. So sinulat ko dito January 9, 2025. Preparation for campus, prayer time. Kakaroon ako ng soul winning. Tapos gagawin ko yung mga naiwan kong trabaho sa bahay. Meron din akong memory verse dito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy is understanding. Proverbs chapter 9 verse 10. Tapos, yung kinahapunan, meron akong Bible study na isa. And then yung prayer time ko ay magpe-pray ulit ako. So, nilagay ko dito sa notes ko ay ma-level up ko yung aking spiritual condition sa pamagitan ng pag-attend ng mga church services at saka ng mga morning devotion. Tapos meron ding nakalista dito na mga dapat kong matutunan. Yan. Ilagay ko dito, nilista ko. Tapos, yung gagawin pa bukas. So, nilagay ko dito yung gagawin ko bukas, yung mag-attend ako ng family morning devotion ng umaga at mag-pray. Yun. Kaya maganda po kung merong plano kasi yung plano ng Diyos sa atin is napakakapal nga, sabi ng pastor natin, yung Biblia, salita ng Diyos, 66 books na nakalagay dyan, nakasulat dyan lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin bilang tao. At yun, dapat kong gawin yung plano ko na sabi nga ni Pastor RJ nung kahapon na yung sa meeting namin na write your activities in the area from morning until afternoon. So, pinapahayag lang dito na dapat walang idle time. Kasi pag pumunta sa area, kailangan ay talagang sisikapin na merong resulta. Kaya nga nung pumunta kami sa area ng Wednesday, ay share ko lang po, sa area, yung sinasabi nga natin bilang mga nanay na, marami ng mga nasharean doon. Pero ang ginawa ko, yung mga dati kong pinupuntahan, pag nandun sila, nire-review ko na yung salvation. Kahit nasharean ko na sila. Kahit nasharean ko na paulit-ulit. Pwede ko bang ipaalala sa'yo yung shinare ko ulit sa'yo? O sige ma'am, sige po. Pero yun nga, hindi talaga nila alam po. Talagang paulit-ulit sila. Yun, nasharean ko na naman, pagdating ko na naman ng bahay, kasi iniisa-isa ko yung mga bahay na yun sa Camp 7, kung merong tao doon, pinupuntahan ko talaga. Tapos pag in-approach ko sila, talagang inuulit ko yung salvation. Kasi ibig kong sabihin is talagang wala tayong pananagutan. Kahit hindi sila umattend sa church, ayaw nilang umattend. At least, nare-review yung kaligtasan nila. Wala na tayong accountability na sabihin ng Panginoon sa atin na, ayan, pinupuntahan mo yan. Tapos, hindi man lang na-retain sa isip niya yung salvation. Kaya, yun nga, yung palaging sinasabi nila ng mga anak ko na, nasharean na yan. Bakit sharean mo pa ulit? Sinasabi nila, sabi ko, at least para masulit yung pagpunta natin doon, nare-review yung kaligtasan nila. Kaya pag nagba-Bible study din ako, ang pinakahuli is, sharean ko talaga sila ng salvation. Mag-pray ulit tayo. Ayan.
doon din sa ano, sa campus ministry na paulit-ulit na sinesharean yung mga kinder class talagang sila ay hindi nakapokus sa tinuturo. Pero dahil nga kailangan, nilagay ko nga dito na mag-level up yung spiritual condition ko. Eh tayong mga teacher talaga ang mag-a-adjust sa kanilang kalagayan. Kasi zero talaga eh. Zero talaga. Wala talagang tinuturo yung mga magulang nila patungkol sa totoong Diyos. Kaya tayo talaga yung pinadala ng Panginoon doon sa school na yon para ituro sa mga bata kung sino talaga yung totoong Diyos. Kaya nakakatuwa naman dahil umupo din yung teacher ng kinder at nakikinig siya. Kaya natutuwa siya dahil controllable yung mga bata yung mga maliliit na bata. Hindi ako nag-i-start hangga't hindi sila makikinig. Tapos nakakatuwa dahil kapag nagpe-pray sila, yun talaga, totoo talaga, seryoso talaga sila ng nananalangin. Kaya nilagay ko dito yung natutunan ko sa aking nabasa sa Bible sa memory verse na Proverbs chapter 9 verse 10 na kapag nagkaroon tayo ng wisdom, kapag nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng preaching, is makikilala natin. Magsisimula doon na makikilala natin ang Panginoon. At hindi lang yung makilala natin ang Panginoon, na alam natin yung tungkol sa Diyos, kundi magkakaroon ba tayo ng respeto na lahat ng ating gagawin ay para sa Kanya lahat. Yun po. At magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Kaya para magkaroon tayo ng wisdom, kailangan talaga na basahin ang Bible. Kahit na marami tayong ginagawa, ay hindi excuse na tayo bilang nanay, nag-aalaga tayo ng mga anak natin, tapos marami tayong gawain sa tahanan. Hindi po excuse yan para hindi tayo magbasa. Kailangan talaga nating basahin yung salita ng Diyos. At ang goal natin palagi, ang plano natin palagi mga mothers is get to know God better and better. Kaya nga, yung mga dinadala natin sa church, pag hindi sila consistent na uma-attend, talagang nakakalimutan. Nakakalimutan talaga na yung mga natutunan ay nakakalimutan. Maganda talaga na Sunday morning, Sunday afternoon, nandyan tayo. Wednesday night, nandyan tayo. Saturday, nandyan din tayo. Kasi talagang madali tayong gibain. Madali tayong anuhin ng jablo. Kapag tayo ay walang salita ng Diyos talaga na tinatanggap. And lastly, gusto ko lang pong magpasalamat dahil sa mga panalangin natin ay nandyan lumambot yung puso ni Sister Risa at nakita ko yung kanyang bumalik ulit yung kasiyahan niya. Kasi yun yung panalangin ko sa Panginoon na, Panginoon, sabi ko sa Panginoon na, ibalik niyo po yung dati niyang kasiyahan. Yung nung siya ay nag-stay sa church, tapos nakita niya yung yung mahal ng mga kasama niya sa church, yun sana yung maibalik sa kanyang puso. And prayerfully ay nandyan na palagi niyang tanggapin yung word of God na napapakinggan niya. At yun lamang po, at nais ko rin pong marinig po yung mga plano ng mga kasama kong mothers dito sa Google Meet bago si Ma'am Tintin. Kasama ko po kasi ngayon dito yung mga manugang po ba? Manugang ni Sister Nelly. Simula tayo kay Sister Erlinda. Ayan. Ay, nakita mo. Ay, hiya sila. Sa Ma'am Cherry. Ayan na. Sister Cherry ko nagarod. Ngayon umaga ito, ako ay nagpapasalamat sa YouTube na parating po kami dito kay Ma'am Nelly. At thank you ulit sa mga host, sa mga napakinggan.
patungkol sa mga plano nila. And o yung sinasabi ni Pastor no, na makinig tayo sa plano ng iba kasi sa pamamagitan noon ay natututo rin tayo. Ako, ang dami kong kanina habang nakikinig na. Sabi ko, ay oo nga no. Hindi ko yun naisama sa plano ko. Sige, idadagdag ko yun. So, maganda yun na sa napapakinggan natin ay nadadagdagan yung mga natututunan natin. At maraming salamat po sa mga host ngayon. Yun lang po. Sir Gina. Sa akin lahat, sa akin naman po yung plano ko po, una-una yung aking family. Balik ko pa, pinapanalangin ko po na ibalik sila muli sa church at ang aking Bible reading po kasi naglaylo po ako. Yan po ang aking plano na sa Bible reading po. Tapos sa aking mga disciples sa Luwakan na madagdagan po sila kasi yung iba hindi na po yung nag-a-attend. So, yun po ang gusto kong balikan yung mga disciple ko po sa Luwakan. Kasi mayroon po doon yung isang bata na hindi na siya pinapayagan ng lola kasi may tanyata na parang umuwi, may pasa daw. So yung nag-ano doon sa kanya, yung kasamahan niya rin na sinusundo ko. So hindi ko kasi alam yung nangyari doon yung that time kasi nasa Sunday school po ako doon sa umaga. So yung lola, kinausap kasi ako. So yun po ang dahilan na hindi yan na pinapayagan. Kaya yun ang gusto kong balikan. Yun lang po. To God be the glory. Sir Nelly po. Ang plano ko po sa buhay is ito, family first. Disciple. Yun lang po. Sir Giselle. Giselle. Sana ma-encourage sila. Ayan, nahihiya po sila. Kaya magpasalamat tayo. Ano sinabi kasi Sister Emilia dito? Ganda po ng mga sinabi ng mga mothers. Kaya kailangan talaga natin makinig ng makinig para i-guide tayo kasi di biro mga tungkulin ng mga mothers. Yan, gusto ko ring i-share yung ka-fellowship ko si Sister Emilia. Nakakatuwa po siya kasi meron din po talaga siyang struggle kasi nga yung anak niya si Maureen, yan po, tsaka yung apo niya. So yung apo niya kasi is palit-palitan sila ng ng pag-aalaga. So pag Monday and Tuesday yata nandun sa tatay. Pag Wednesday ganun hanggang Linggo. Pag minsan kinukuha ng tatay. Kaya alam ko yung struggle ni Sister Emilia kapag meron din siyang pinagdadaanan na mga problema. Pero ang maganda sa kanya, kapag sinabi ko na punta po tayo doon, mag-soul winning po tayo, o sige sis, kung ano yung plano na sa grupo, hindi po siya ngayon nag-e-excuse. Lagi siyang gusto niya lagi siyang nandoon, lagi siyang on the go. Kaya natutuwa ako kapag kasama si Sister Emilia. Kagaya nga po noong nung last Sunday na hindi sumama yung visitor, binalikan ulit namin. So ang problema, nagkasakit pala yung anak niya. Hanggang ngayon nagre-recover pa yung anak nila kasi marami po yatang mga sakit na dumadapo sa mga bata. Kaya yun ding anak ni Sir Gary nagre-recover pa rin po. Kaya tingnan din po natin yung sitwasyon ng mga yung mga binibisita natin. Kaya ang mahalaga talaga is ipanalangin po talaga sila. Kailangan din nating maunawaan kung bakit hindi sila nakaka-attend po ng church. Yan lamang po at maraming salamat sa ating mga napakinggan. Ayan, si Sister Tintin naman. Diyan na si Brutus. Nagitin na. Si Brutus. Po. Maraming salamat
salamat ngayon dahil narinig talaga yung plano. So, pag walang plano, Wala pong maintindihan ano yung sound. Marinig. Tintin, di marinig po. okay na po, ma'am. Okay, yan na. Okay na. Tutos kasi. Muli po, good morning po sa inyo lahat. Ayan. Ay, hindi po marinig Maririnig. parang mayroong nagda-drum. Ay. Okay na po ba, ma'am? Yan, okay pag ano, oh. Ayun. Maririnig. Walang... Yan. Ilapit mo na lang siguro sa 13 yung ano, yung cell. Oh, kasi... Yan. Okay na po, ma'am. Yan, okay. Ay. Muli po, salamat po sa napakinggan po na mga lessons po. Dahil bilang isang nanay po ay mahalaga po talaga po yung pagpaplano. Dahil sa dami po nang gagawin sa buong araw ay pag wala pong plano yan, baka po yung pati ministry hindi na po magawa. Pero salamat po dahil yun nga po, prayer din po para sa wisdom sa pagpaplano. Dahil ang pinaka-goal naman po natin ay yung hindi po rin po makaligtaan din po yung para sa Panginoon. Kaya katulad nga po ng tema po ng church po natin ngayon na lalong makilala ang Panginoon sa buhay natin, ay yun din po yung ipapasa po sa mga anak. Salamat po. Amen. Thank you. Dito naman sa studio, Ma'am Sheila. Okay. Tigwa 1 minute lang daw kayo. Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning po muli sa ating lahat. Salamat po muli sa umagang ito sa mga narinig po namin. Tunay nga po na napaka-bless po talaga yung narinig po namin mula sa mga host po namin at sa mga nasa Google po. Salamat po. At mula sa mga naibigay po nila na definitions po about sa pagpaplano, at hindi lang po yun yung mga iba't ibang pamamaraan para ang mga plano natin ay andun yung ma-achieve po. Salamat po na yung mga bawat nabitawan po nila na wisdom po, yan po yung magiging pattern po namin upang sa ganon ay patuloy na yung mga naisulat po namin na plano ay maging guide po namin. At salamat po sa mga host po. Kayo po yung inspiration po namin. Yan po. So, yun lamang po. Thank you po. Amen, Sister Raquel. Sister Jamaica. Magandang umaga po sa ating lahat, mga nanay. At salamat po sa panibagong umagang ito na Word of God po yung naririnig po natin ngayon. At tunay nga po na na mahalaga po yung yung pagpaplano po talaga. Kung walang plano, tsamba-tsamba tayo. So, wala tayong magagawa para sa Panginoon kung talagang hindi nakasulat yung plano natin at gagawin po natin yun bilang guidance po natin sa gagawin po natin sa araw-araw. And then yung time management din po sa family, sa gawain ay hindi yun yung hindi ko nagagawa. So, yun po yung goal ko po ngayon na susubukan ko po magkaroon ng time management. So, yan lang po, to God be the glory. Amen. Sister Risa. Good morning po sa lahat. Solo ako dito ngayon sa So, maraming salamat po sa mga host po at lalo na po kay Ma'am Sheila. Yun nga po, para po ulit akong pakiramdam ko po ulit ay parang ako po yung baguhan po ulit dito sa church. Kasi bumalik po yung sigla po talaga at nawala na po yung mga betterness po. So, yun po yung hinihingi ko po sa inyo na pray na sana po tuloy-tuloy. At yun nga po, napakagaan po sa pakiramdam yung ganun na parang feel mo baguhan ka pa rin dito. So, marami pa rin pong struggle na dapat na pagdaanan. So, yun po yung ipagpipray ko po na
maalis po lahat at maging clear. So maraming salamat po. Amen, Sister Risa. Okay, batiin muna namin yung mga nasa hindi namin nabati kanina. Si Ma'am Nelda Bore, good morning, Sir Ariel, good morning po. Ma'am Apple, good morning. Sino pa to? Kanina Sister Joyce, good morning. Si Brad Dennis, good morning. Tapos Sister Rhea Lagadan, good morning po sa inyo. At sino pa? So for si Sister Heidi, good morning po sa inyo. At ganoon din po si Krisha. Si Nanay Krisha daw, good morning. At si Sister Margie, good morning po. Sister Joyce, good morning. Si Kaabay, si Christina. Si Nanay Miray pala, good morning. Miray, si Sister Rosaline Bataan, good morning. Sister Grace, good morning sa inyo. At si Sister Julian, good morning, Bulyago. At sino pa? Sister nasabi Anaya ko na. po, Sister Joyce, Nabanggit ko na po. Sister Sister Margie, good morning. Sister Alpha. Sister Alpha, good morning sa inyo. At si Sister Maricel, good morning. Si Brad Asherto, good morning. At si Brother Lakay, good morning. So far, yun po yung mga nasa Google ngayon. So sabi nga ng Panginoon, dinitalye na sa atin yung instruction niya. Tayo naman yung responsibility naman natin o kaya tayong mga mananagot kung paano natin minanage yung mga instruction na yun at pinagkatiwala sa atin. To God be the glory po. Ma'am Sheila? Amen. Thank you po. Magpipray na po. Magpipray na po ba? Apo. Sige, let's pray po. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito sa natapos po naming Mother's Devotion. Maraming salamat po sa mga mothers na nakinig po ngayong araw na ito. Nawa Panginoon, yung mga plano po namin sa araw na ito ay kayo po ang magbigay po sa amin ng katuparan, ma-accomplish po namin yung aming mga gagawin po sa araw na ito para po sa inyo. At sa oras na ito, lapit ko po sa inyo yung pamilya po ni Sister Nelly, si Brad David, patuloy po siyang bigyan ng kalakasan po palagi sa kanyang mga trabaho po. Ganito po, tulungan niyo po siya, Panginoon, na bilang leader ng tahanan, bigyan niyo po siya ng pagmamahal po sa inyo at pagmamahal po sa kanyang family po. Ganun din po ang mga kasama ko pong mothers dito, si Sister Erlinda, Sister Giselle, na sila po ay lumago po sa pananampalataya sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Then po Sister Cherry sa kanyang mga area na pinupuntahan, ingatan niyo po siya. Nandito po yung mga full-time mothers na kasama po namin, ay tulungan niyo po sila, Panginoon, na yung salita ng Diyos na kanilang natututunan ay ito po ay patuloy na maipamuhay po. At yun din po si Sister Vicky, Sister Beth, Sister Irene, tulungan niyo po, Panginoon, patuloy po silang pagkalaban ng kalakasan palagi, Panginoon. At humingi po kami ng tulong po sa inyo sa lahat ng aming mga gagawin hanggang sa buong maghapon po. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you po. Amen. Thank you po sa inyo mga mothers. Thank you. See you po bukas ulit sa Family Family Devotion. devotion. Bye, Iskay. Iskay, oh. Bye. Bye. Bye-bye na daw po. Okay pala yung pangalan.